Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Panibagong buwan, panibagong pagpapala, panibagong biyaya at panibagong pag-asa mula kay Lolo Uweng. Palakpakan natin si Lolo Uweng. Kung atin pong titingnan ang ating ebanghelyo ngayong gabing ito, papaano natin masasabi na ang isang tao ay mapalad? Kung titingnan natin, iba't iba at ibang-iba ang paliwanag ni Jesus sa isang mapalad, sa paliwanag ng mundo sa isang mapalad. Ang akala natin ang mapalad yung mayaman. Ang akala natin yung mapalad ay yung merong maayos na tulugan. Ang akala natin yung mapalad ay yung nagpapakasasa sa kanyang sarili. Ang akala natin ang mapalad ay yung mga taong masaya sa kanilang buhay. But Jesus is teaching us a different way of being a blessed, mapalad. Mapalad ang mga walang inaasahan, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga namimighati, mapalad ang mga mahabagin, mapalad ang mga gumagawa ng idaan sa ipagkakasundo, mapalad ang mga pinag-uusig, mapalad ang inaalimura, pinag-uusig at pinagwawikaan ng lahat ng uri ng kasamaan. Lord, paano naging mapalad yun? Lahat nga ng pagdurusa naramdaman niya. Pero kung titingnan nyo at babasahin uli natin ang ebanghelyo, ang tunay na mapalad ay yung taong may Diyos. Meron pong dalawang katotohanan sa mundong ito. Ang unang katotohanan, merong Diyos. At ang ikalawa, hindi ikaw yun. Merong Diyos at hindi ikaw yun. Kaya nga kung titingnan natin, kanino tayo aasa? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Kanino tayo kakapit? Walang iba kundi kay Lolo Uweng. Kanino tayo patuloy na kakapit at aasa? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Merong Diyos at hindi tayo yun. Kaya wala tayong maipagmamayabang. Kaya sinasabi ni Saint Jose Maria Escriva, every sinner has a past and every saint has a past and every sinner has a future. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa na magbagong buhay. Kanina, kasama ko po yung isa sa pinakamatanda sa community natin dito sa Dambana at nagtanong siya sa akin. Sabi niya, Father, paano ba humaba ang buhay? Sabi ko, hindi ko po alam, kayo po ang matanda dito, sa akin nyo itatanong. At sabi ko sa kanya, siguro kaya mahaba pa ang buhay nyo kasi masama kayong damo. Sabi niya, bakit naman? Binibigyan pa kayo ng pagkakataon na magbagong buhay. Kaya nga po kung titingnan natin mga minamahal na kapatid, kung titingnan natin, sino nga ba yung tunay na mapalad sa mundong ito? Ang tunay na mapalad ay walang iba kundi yung merong Diyos sa kanyang buhay at alam niyang hindi siya ang Diyos. Kaya nga tinignan natin mga minamahal na kapatid, saan nga ba tayo papunta? Saan tayo tutungo? Ang unang pagbasa ay nagpapakita sa atin ng glimpse of heaven. Anong sinasabi ng unang pagbasa? Tinanong ako ng isang matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Tugon ni Juan, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. At ang sabi niya, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ibig sabihin mga minamahal na kapatid, ang paglalakbay natin sa mundong ito ay hindi matatapos sa ating kamatayan, but death will give us an entry point to eternal life. Death will lead us to
to heaven. Gusto niyo po bang makarating ng langit? Salamat po, sister. Kayo lang po ang gustong makarating ng langit. Gusto niyo po bang makarating ng langit? Mauna na po kayo. Pero makakapasok lamang tayo sa kalangitan sa pamamagitan ng isang paraan. It is only through death that we can enter into heaven. But the question is, my dear brothers and sisters, how we are going to prepare for death. Naalala ko po yung story ni Saint Teresa of the Child Jesus. Nung bata pa po siya at inosenteng-inosente, nilapitan niya ang kanyang mama na si Zélie Martin. At sabi niya sa kanyang mama, Mama, sana mamatay ka na para makasama mo na si Jesus. Siguro kung kayo ang sasabihan ng anak nyo, baka masampigan nyo po yung anak nyo. But the reality is this: we can only enter heaven if we underwent death. Sa pamamagitan ng kamatayan, dito tayo papasok sa walang hanggang buhay. And Saint Teresa is reminding us na ang buhay natin sa mundong ito ay hindi ito ang ating tahanan. Bagkus tayo'y nakasakay sa isang malaking barko kung saan tayo naglalakbay. Kaya nga mga minamahal na kapatid, kung titingnan natin ang buhay natin dito sa mundong ito, we are just passing by. Tayo ay dumadaan lamang. Tayo ay lilipas, makakalimutan, at magiging abo. Kaya nga po ito yung paalala sa atin. How we are going to prepare for death. Ang ating pong gospel ang nagpapaalala sa atin ngayon. May Diyos at hindi ikaw yon. Kaya wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon. At ang taong nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, panatag ang puso, masaya at patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga pag-uusig. Sana mga minamahal na kapatid, at the end of the day, sa dapit hapon ng ating buhay, magkita-kita tayo sa langit. Sana yung katabi nyo ngayon ang maging kasama ninyo sa langit. Sabi nung iba, Diyos ko, kung ito lang din ang makakasama ko sa langit, parang ayoko na sa langit. Pero sana magkita-kita tayo sa langit. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako. Mga minamahal na kapatid, sana ito yung kaligayahan natin bilang mga Kristiyano. Makita natin ang bawat isa sa langit. Sabi po nung isang pari, nakakapagtaka daw po ang buhay ng isang Kristiyano. Minsan, yung mga taong expected natin na nasa langit ay wala pala sa langit. Ay yung mga taong expected natin na wala sa langit ay ayun pa yung makikita natin. Hindi kasi natin alam kung ano ang relasyon niya sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, let us look back and let us go back inside in the hearts of our self. Sana makita natin ang tunay na mapalad ay yung merong Diyos. Naalala ko po yung isang nanay at isang matanda na namatay. Sabi niya dun sa apo niya, pag ako namatay, ipahawak mo sa kanang kamay ko ang rosaryo para makita ng mga titingin sa akin na ako ay nagdarasal ng rosaryo, pinagnilayan ko ang buhay ni Kristo. Sa kaliwa kong kamay, ipahawak mo naman ang tinidor. Sabi, Lola, bakit naman tinidor? Kasi yung lola niya namatay sa komplikasyon ng diabetes at mahilig kumain ng leche flan. Kasi yung lola niya, pagkatapos kumain, ano po ang gagawin? Ipapatabi na ang kubyertos, ipapatabi na ang pinggan, pero maiiwan yung tinidor. Kasi sasabihin ng lola, wait, there's more. The best is yet to come. Kaya ipahawak mo yung tinidor sa aking kabaong para sa lahat ng titingin sa akin, maalala nila
na merong paparating. The best is yet to come. At ano po ang paparating sa ating buhay? Sa ating paglalakbay, sa ating mga pinagdaraanan ngayon, sa inyong mga problema, tandaan ninyo, kapag kayo nakakakita ng tinidor, mapaalala sana sa atin, the best is yet to come. At ano yung paparating na yon? Ang langit na tahanan. Ano man ang ating buhay, ano man ang ating katatayuan, tayo man ay may asawa, tayo man ay pari, tayo man ay reliyoso o reliyosa, o tayo man ay ordinaryong tao, tandaan natin, we are called to the universal call to holiness. Lahat tayo ay tinatawagang maging banal. Kaya sana paalala natin sa ating sarili, the best is yet to come. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ito, lumilipas, naglalaho, at uuwi tayo sa langit nating tahanan. Walang iba, kundi ang kalangitan. At sana makasama natin yung ating mga yumaong mahal sa buhay na santo na, yung mga yumao nating mahal sa buhay na nasa piling na ng Panginoon, at sila ang ating ginugunita ngayon, ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal na idineklara ng simbahan, mga banal na hindi kilala, mga banal na nakasama nating naglakbay, naging tapat at patuloy na nagmahal sa ating Panginoon sa kabila ng kahirapan ng buhay. Let us be reminded, the best is yet to come. At ang taong makakapunta sa langit, may kinikilalang Diyos at malinaw sa Kanya na hindi siya ang Diyos. Tumahimik tayo sandali at tingnan natin ang ating sarili. Lord, sana makarating ako sa langit na aking tahanan upang sa gayon masabi ko, nagampanan ko ang aking paglilingkod, nakita ko sa aking buhay, merong pag-asa because the best is yet to come.